Pero bakit ka ngayon napapayag na lumantad at magsalita ng saloobin mo hinggil sa mga issue? Para tapusin na yung issue na tungkol kay Charis Pempenco. Dahil ayon na rin kay Jake Cyrus, matagal nang patay si Charis Pempenco. Hindi ko lang nagustuhan na hindi na nga siya nagparamdam. Nagbigay pa sila ng statement ng manager niya na si Carl Cabral na nagbigay daw sila ng tulong. Yun din ang isa kong i-clear na wala talaga. Yung gastos sa pamilya ko, ako lahat yun. Hindi naglalabas si Charis doon. May naisip na rin naman na magpakamatay dahil doon. Pamatay ka? Dahil sabi ko wala na akong silbi. Wala na akong silbing ina sa mga anak ko dahil ginagawa na nila yun sa akin. Pero bakit ngayon? Hindi ko ginagawa ito at inilalabas para maging masama si Jake. Nilalabas ko po kasi yun ang nararamdaman ko. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Naku mga kachika, mga amiga, malayo-layo din ang nilakbay namin patungo dito sa Lucena. At kung sino ang aming pinuntahan, please welcome ang ating matagal ng kaibigan in showbiz particularly. Walang iba of course, si Mami Raquel Pempenco. Hello Mami! Hello din sa inyong lahat dyan na nanonood ngayon. Kumusta ka na Mami? Ito so far, maganda pa din. Tahimik ang buhay, pero minsan, nalulungkot pa rin. Mami, malungkot as in, itong dinaanan naming lugar parang malayo sa kabihasnan. At ito ay napakatahimik. Sinadya mo ba talagang dito na muna manirahan? Talagang yun yung pangarap ko noon pa. Gusto ko yung tahimik na lugar, yung malayo sa mga marites. Hindi ka lalabas dito nang nakatingin lahat ng mga tao. Walang magtatanong sa'yo, ano na nangyari. Ito yung buhay na malaya ka. Kaya ako ginusto dito. Napagod ka na ba sa intriga? Hindi naman ako sa napagod kasi hanggang ngayon may intriga pa rin ako Gusto ko lang umiwas hanggat maaari magkaroon ng peace of mind. May peace of mind ka dito? Yes, of course. Meron naman. Mami, simula nang pumutok ang iba't ibang issue kay Charis Pempenco, nanahimik ka. Ikaw ba ay nagtago? Hindi ako nagtago. Isip ko lang na hindi ko kayang magsalita against sa anak ko. Dahil iniisip ko anak ko yun Kung masasaktan siya, mas nasasaktan ako. Ngayon, kung hindi man nasasaktan si Charis noon sa mga ginagawa niya para sa akin, against me, hindi ko na yun. Ibig sabihin, Mami, ito yung kauna-unahang paglabas mo, pagbibigay mo ng saloobin, kaugnay ng iba't ibang issue tungkol kay Charis o kay Jake. Oo, this is my first time na magpa-interview ulit ako. Sa dami-dami noon na network na nag-aano sa akin na ma-interview ko, hindi ako sumasagot. Pero bakit ka ngayon napapayag na lumantad at magsalita ng saloobin mo hinggil sa mga issue? Para tapusin na yung issue na tungkol kay Charis Pempenco. Dahil ayon na rin kay Jake Cyrus, matagal nang patay si Charis Pempenco. Gusto ko lang ipaalam sa mga tao na tahimik na si Jake. Bigyan na ng karapatang malaya ang pamumuhay na hindi nakafocus sa kanya. Kasi tao lang din naman yun. Ako na lang ang uunawa na kahit gaano siya kalayo, kahit na gaano katagal pa siyang hindi mag-reach out sa amin, basta family pa rin namin siya. Hindi pa rin namin siya nakakalimutan na parte pa rin siya ng pamilya ko. Hindi ito na itanong sa kauna-unang pagkakataon. Itatanong ko kay Mami Raquel, ang kanyang damdamin, bilang isang ina. Mami, nung patayin ni Jake Cyrus ang Charis Pempenco, bilang isang ina, ano ang naramdaman mo? Siyempre masakit sa akin. Nung pinagbubuntis ko siya, namanata ako ng 9 na buwan para maging babae. Masakit sa akin kasi na yung akala ko na Charis Pempenco na malapit sa ina, na kaibigan ng ina, na ako yung buhay niya. Mula nung nag-Jake siya, wala lahat yun. Mas masakit sa akin kasi nag-expect ako na for life kami magkasama. Wala na, iniisip ko kung nagkamali man ako sa isang lugar pero hindi naman ganun kabigat para kalimutan na ina ako. Mas masakit sa akin yung nagpalit siya ng pangalan dahil ako ang nagbigay ng pangalan niya. Nagpatanggal siya ng breast dahil hinubog ko siya. Nagpalagay siya ng tattoo dahil iningatan ko yung balat niya. Dahil siya yung talagang pinanata ko na ibinigay ni Lord sa akin.
Mami, isa pa rin sa mga masakit na bahagi ng iyong buhay ay yung tagpo na kung hindi po ako nagkakamali ay namura po kayo ni Charis. Ano po yung kwento nun? Nagkaroon ako ng dating boyfriend. Ito po yun sa baril. Nakiluhan nila sa locker ko. Teka, ba't sila nakikilang ng gamit ko? Yun. Nagalit ako. Napamura rin siya sa akin. Anong klaseng mura ang ibinigay at binato sa'yo? Hindi ko na matanda kung ano yun. Basta sinabi niya na, kasi syempre magulang ako, ina ko, na makakapag-video ka na masama pag sobrang galit mo. Kumbaga, binalik niya sa akin yung sinabi ko. Ano ang naramdaman mo? Umiyak ako, tumalikod ako, umakat na ako sa kwarto. Kasi hindi ko in-expect na gagawin niya yun. Babalikan natin ang nakaraan at hihimay-himayin natin ang kwento ng kasalukuyan. Mami, matagal na ang isyong ito pero hindi ka nagsasalita at sinasabi mong nanahimik ka. Ito yung may kaugnayan sa pinalabas kang masamang ina dito sa isang kwento ng kanyang buhay. Ito ay yung maalaala mo kaya. Oo. Mami, ba't di ka nagsalita at nanahimik ka? Oo, noong time na yun, talagang umiwas ako sa media nun, nagpunta ako ng Amerika. Kasi talagang sobrang ako nun, down na down. Yung hindi ko ina-expect na, ginawa ko kay Charis, bakit niya inilabas yun? Bakit niya ginawa akong masama? Sobrang sama ko. Kahit nga yung kapatid niyang bunso, umiiyak. Bakit yun si ate, hindi naman ako nangihingi na ibili niya ako ng ibili ng ganyan? Bakit niya sinabing nagpapabili ako? Lalo na ako yung sinabi niya na humihingi ako ng pera para sa mga amiga ko. Never kung ginawa yan, alam niya yan. Yung pang mas masakit, kung gumawa pa siya ng libro at sinabihan niya ako ng evil queen ako. Pero hindi, tinatawa ko lang yun. Akala lang ng mga tao na nakangiti ako sa media, sa social media. Pero deep inside, durog na durog ang puso ko bilang ina. At tawagin kang evil queen. Durog na durog ako. Dahil lahat halos ng buhay ko, ibinuhos ko sa mga anak ko. Niwasan ko yung mga sasabihin ng tao. Nagpaka-busy ako doon. May mga kaibigan ako na nagano sa akin na, dito ka muna para malibang-libang ka. Itong gawin mo, itong gawin mo. Yun, nakalimutan ko hanggang sa nasanay ako sa American. Lahat yun, napagdaanan ko na. Hindi ko na kasi kung tutuusin, may naisip na rin ako na magpakamatay dahil doon. Uy, nag-isip ka Oo, magpakamatay ka. dahil sabi ko, wala na akong silbi. Wala na akong silbing ina sa mga anak ko dahil ginagawa na nila yun sa akin. Yung pag-aano ko ba ng bata, sila hindi nila naisip. Yung pagsasakripisyo ko na halos gawin kong dalawang trabaho sa isang araw. Ama at ina ang tungkulin ko para sa kanila. Namuhay sila na hindi sila nangihingi ng peras at pagkain sa kapitbahay. Namuhay sila na kahit papano nadadamitan ko sila ng ayos. Pero bakit ngayon? Hindi ko ginagawa ito at inilalabas para maging masama si Jay. Nilalabas ko ito kasi yun ang nararamdaman ko. Dahil laging masama ang tingin sa akin, hindi. Ginawa ko naman ang part ko bilang isang ina at ama. Punto by punto, iisa-isahin natin. Unang ipupukol ko na katanungan, Mami, ay ito. Gaano katotoo na ang perang naipon ni Charis Pempenco nung kasagsagan ng kanyang kasikatan ay naubos mo? Hindi ako nangingi dahil si Charis may sariling account yan. Sa Amerika, may sarili siyang accountant. Hindi ako ang naglalabas ng pera niya basta-basta. Last na nagbigay siya sa akin na birthday ko, 20,000. Wala ako sa bahay. Sabi ko, sige, i-accept mo. Sabi ko, gano'n. Wala naman masama, i-accept mo pa birthday doon sa akin. Last na yun. Yung sinasabi niya na ako yung gumagastos, hindi. Tuwing uuwi yan sa akin, naglalayas yan. Alam niya yung sa sarili niya. Zero account siya. Linarwin natin, Mami. Hindi ka nangihingi kay Charis. Hindi ako nangingi. Pero kusang nagbibigay siya ng mga pang-groceries, kasang kailangan sa bahay. Ay, hindi siya nagbibigay nun. Never na nagbigay sa akin sa Charis ng pang-grocery, mga pang-shopping. Wala siyang binibigay sa akin. Dahil sa ito ang kauna-unahang pagsasalita ni Mami, sasamantalahin ko na po. Naging saksi po rin ako ng mga kwento na kung saan ay may mga nabili pong ari-arian si Charis. At ito po ay ating napuntahan na rin. Mami, yung paupahan na bahay sa Kabuyaw na kung saan ay tinayuan nyo pa ng isang restaurant. Ano ang kwento doon? Kasi may mga lumalabas na balita na ibinenta mo ito. Binenta ko para mag-settle na dito. Yung apartment na yon, ilang yun? Anim? Oo, anim. Anim na butas yun eh. So maliwanag na totoo yung balita na ikaw ang nagbenta. Oo, kasi akin yun nakapangalan sa akin yun. Naipangalan sa iyo ang bahay, pero kanino nagmula ang pera na ibili ng bahay? Ay, siyempre, ako naman ang nagdi-deal noon ng mga endorser niya. Ako na din naman ang nag-aasikaso noon. Kaya yung mga deal na inaano niya, yun ang ibinabayad ko doon. Na ako naman ang nakikipag-usap din.
Usaping pera pa rin. Ito ay may kinalaman sa bahay ni Charis sa Tagaytay. Mami, ano ang nangyari rito sa naipundar na bahay ni Charis sa Tagaytay? Yun, hindi ko yun kasi ang binibenta ko lang doon yung gamit dahil ako ang nagpundar no. Bakit mo inilabas ang mga gamit? At ano-ano itong mga gamit na inilabas mo? Ito ba ay sarili mong pundar o pundar ni Charis? Konektado pa rin kay Charis dahil yung mga endorser na kinukuha ko, yun ang binabayad ko, na ako yung nakikipag-deal, doon na pupunta. Kasi ayoko ng utang. Kaya lahat ng mga bawat pasok, bigay ni Belo, bigay ni ganito. Lahat yun doon pumupunta sa babayarin na yun. More on sa bahay ako, yung gastos sa pamilya ko, ako lahat yun. Hindi naglalabas si Charis doon. Ako po ay nangangamba na bitawan ang tanong na ito. Kumakaba po ang dibdib ko. Pero kailangan ko po itong ibato sa kausap ko. Mami, ang sinasabi din sa mga balita ng mga panahong ikinagalit ni Charis Pimpenko ay yung nag-boyfriend ka at ang boyfriend mo ay umaasa rin kay Charis. Hindi naman. 11 years old, 10 years old pa rin si Charis naging boyfriend ko na yon. Kapag wala akong pera, siya yung nagbibigay. Siya yung naging katuwang ko. Yung ba niyang ginagamit kapag may singing contest, siya din. Hindi talaga rin pabigat yung boyfriend ko na yon. 8 years kami hanggang sa sumikat si Charis, kasama pa rin namin. Pati yung pamilya niya, konektado pa rin. Masyado silang supported sa amin. Kumbaga, nag-expect lang yun ng sasahurin. Dahil nga syempre kumikita na naman si Charis, bigyan mo naman ako para pang-abot ko sa magulang ko. Parang pakonsuelo lang na kasama ka naman namin sa hirap. Kasama ka naman namin sa saya nung kami nag-uumpisa pa lang. Kaya isasama ulit kita dito. Hindi natin papangalanan, pero bibigyan ko ng initial. Mami, kumusta na kayo ni Mr. O? 2014 pa lang, wala na kami. May kinalaman ba ito doon sa mga naging pahayag ni Charis o ni Jake Cyrus na umasa sa inyo? Itong si Mr. O, nasaktan ba siya? Hindi siya nasasaktan kasi hindi naman daw totoo. May kaya sila. Hindi niya kailangan dumipente kung tutuusin. Ang sa kanya lang, o kumikita naman kahit pa paano, bigyan siya. Pero syempre, meron time na naging seloso na rin siya. Lagi na kami nag-aaway dahil sa pera. Hanggang sa lumayas na siya mismo sa bahay na hindi ko alam. Nung bumabalik na siya, sabi niya, nagpahinga lang daw siya. 1 linggo, hindi ka nagparamdam. Ay, doon na rin ako nag-decide na hindi na siya balikan. Okay. Mami, ang dami-dami pa ring issue na dapat kong itanong sa inyo. Sa isang paglilinaw, Mami, kumusta na po ang financial status, ang mga ari-ari ang naipundar ni Charis o ni Jake? Sa kaalaman po ng ating mga manonood, ano na po ang nangyari? Yung kanyang naipundar, ako'y walang alam na doon. Kaya nga sabi ko, kung meron man na dapat na magbigay ng statement para doon sa mga asset niya na nandito o naipundar niya na nung time na Jake na siya, yun ang hindi ko alam. Dapat siya na mismo ang magsabi. Hindi ka ba nakialam? Hindi ka ba nagtanong? Hindi mo ba inalam kung ano at sino na ang nangangalaga sa mga ari-ari ang naiwan ni Charis? Hindi ko ugali magtanong ng pag-aari nila nang hindi nila ako binibigyan ng karapatan. Sasamantalahin na po natin ang pagkakataong ito dahil marami po tayong kwento na dapat malinawan kung ano nga ba ang totoong nangyari. Isa na nga dito ay ang pagkamatay ng minamahal nating nanay-nanayan na si Mami Tess Pimpenko. At syempre, ang pagkawala rin ng kapatid mo. Linawin natin, nung mamatay si Mami Tess, sorry po kung ibabalik ko po itong kwento na ito, ay nagkaroon din ng mga issue na kung saan ay humihingi kayo ng tulong at hindi kayo napagbigyan dahil wala man lang paramdam. Kayo na po ang magkwento sa ating mga listeners and of course sa ating mga viewers sa tunay na kwento nito. Humihingi ako ng suporta dahil sabay-sabay sila. Okay lang sana kung si nanay, okay na yun eh. Pero biglang hindi ko ina-expect na si Kuya Obed sumunod. Hindi ko lang nagustuhan na hindi na nga siya nagparamdam. Nagbigay pa sila ng statement ng manager niya na si Carl Cabral na nagbigay daw sila ng tulong. Parang ginagawa nila akong sinungaling. Walang nakakarating sa akin. Tinanong ko yung kapatid ko, tinanong ko yung bunso kong anak. Baka naman may nagbibigay sa inyo, hindi ko sinasabi sa akin. Nagmumukha akong tanga. Yun din ang isa kong i-clear na wala talaga. Kaya doon ako nag-decide na stop muna. Hold muna sa pakikialam ko sa anak ko. Dahil nasaktan ako na hindi niya pinakialaman ng kahit yung manager man lang kung nasa US siya, manager na pumunta para silipin ang nanay niya at ipaan sa kanya, wala. Dahil ang nanay ko kahit ganun against sa akin yun pinagtatanggol siya eh. Kasama siya, kadikit niya yan, na hindi niya binigyan ng halaga. Pero mo, kinakalaban ako ng sarili kong ina.
para sa kanya. Pero hindi niya binigyan ng pagkakataon na masilip niya o pasilip niya man lang kahit kanino. Isang silip sa kahapon, nung nagsisimula pa lamang si Charis bilang isang singer, si Mami Tess ay isang mananahi. Kwento ni Mami Tess, inihingi niya ang bawat telang nasusobra doon sa mga customer niya at ginagawa niya itong damit ni Charis para lumaban sa mga singing kompetisyon. Ito yung mga kwentong salat na salat pa ang maglola pero lumalaban na. Mami, bilang isang nanay ng isang Jake Cyrus na tumalikod sa kanyang obligasyon o hindi niya binigyan pansin ang isang lolang nagpakasakit sa kanya, ano ang damdamin mo? Nasasaktan ako para sa nanay ko. Ako na nga nagpalaki din. Ginanon na ako. Kasi binibigyan ko din siya ng good side kung bakit niya nagagawa yung mga ganung bagay. Siguro gusto niyang mag-explore kung anong buhay ang kaya pa niyang lakbayin. Kaya lang, wala pa siyang napapatunayan talaga na napupuntahan niya na maayos. Hindi ba dapat kung ikaw ay gusto mo mag-explore ng buhay mo, yung mga taong naging bahagi ng buhay mo ay dinadampot mo, inilalagay mo sa likuran mo at ikinakampay mo ang iyong mga pakpak para ilipad sila sa mas mataas na pangarap. May lungkot ba sa'yo dahil kumbaga iniwan si Nanay Tess sa gitna ng laban na sisinghap-singhap? Binibigyan ko din naman ng yung anak ko. Kung hindi man naaalala rin siya rin ang sinupi niya ang nanay ko, ako naman ang sumisilip sa nanay ko. Bilang kakulangan ng anak ko, ako na nagpupuno. Pinatira ko si nanay sa apartment. Umalis, lumayas. Binigyan ko ng butik, pinaganda ko yan. Pero iniwanan ni nanay. Tinatanong ko nun si nanay, Nay, bakit kayo ganyan sa akin? Kanino niyo ba nalalasap ang magandang buhay? Sa'yo, anak. Pero bakit ako ang pinagsasama niyo sa tao? Kasi alam ko na matatag ka. Alam ko na kaya mo kung ano ang ibabatok sa'yo. Pero hindi na nasasaktan din ako kasi tao ako. Minsan nagtatanong ako sa nanay ko, anak na ba ako? Never ko naramdaman sa magulang ko ang magkaroon ng isang ina na hindi ko naman pinalasap sa mga anak ko. Pero bakit ngayon ginagawa sa akin? Hindi ako naging masama sa mga magulang ko. Pero bakit ngayon iba ang tuwing sa akin ni Jake? Isang malalim na kwento ang bubuksan ko ngayon. First time sa paghaharap namin ni Raquel. Isang kwento na ikinuwento sa akin ni Mami Tess habang umuulan noon sa kanilang bahay dyan sa Golden Gate sa Laguna. Ito yung kwento na sinasabing may kapabayaan ka sa iyong ina. Ang kwento ni Mami Tess sa akin noon, nagtatrabaho siya sa Malaysia bilang isang mananahe. Sa Saudi. Nagbibigay daw si Mami ng pambayad ng bahay. Pero nagulat siya nang hindi mo ibinibigay ang pambayad ng bahay. At ikinagulat na lang ni Mami Tess nang siya ay pinaalis na sa bahay na kanyang pinaghirapan. Matagal na ang kwentong ito. Kung maaari nga sana ay limot na. Pero sa ikalilinaw ng mga kwento, narito. Mami, ano nga ba ang katotohanan doon? Nag-Saudi si nanay. Di ang ginawa niya, sa bagay, hiwalay na ako noon. Ako pinatao niya doon sa bunso kong kapatid. Pero nung time na yon, nasa poder pa ako ng asawa ko. Na kinupkup ko si Neneng bilang mag-aalaga. Ang ginawa naman, si nanay nagpapadala sa tatay ko na yun talaga ang nagbabudget. Wala akong doon. Hanggang sa nakipaghiwalay ako kay Ricky, siya yung nagbibigay ng pera na budget lang namin. Kung tutuusin, wala akong alam sa bahay na dahil kung tutuusin, sakto lang ang pinadadala ni nanay sa pambayad at budget sa mga kuryente, yon. Hanggang sa nag-decide nga ako na magtrabaho ako ulit dahil kulang nga ang pinadadala ni nanay. Pero hindi totoo na yun, dahil kapabayaan na rin nila yon. Dahil wala akong alam sa mga babayarin nila. Ano ang nangyari sa bahay? Hindi nila nahulugan yun. Dahil wala na ako matagal na, nag-asawa na ako Sila na nakatira doon. Nasa Amerika ako, sabi ng nanay ko, Raquel, magpadala ka nga dito ng pambayad ko, 420. Nay, wala pa po kita si Cheris ang ganyang halaga. Kala kasi ni nanay, malaki na agad ang kinikita porket nag-Amerika ka. Kaya nung time na Nay, wala pa talaga ako kung meron talaga, pero gagawin ko ng paraan. Hindi ko siya nagawa ng paraan. Kaya na-forfeit. Bago natin isarado ang kwentong Mami Tess, dahil karapatan naman ni Mami Tess na manahimik na siya, ay may kwento pa rin akong gustong buksan sa mga pagkakataong ito. Ito yung kwento na habang kami po ay kumakain noon ni Mami Tess sa bahay niya dyan sa Golden Gate
ito po yung kwento na hindi malilimutan. Mami Raquel, ano yung kwento na nagsasalita ka daw nang hindi maganda kay Mami Tess, lumalabang ka? Lumalaban ako pag nasa karapatan ako. Kasi si nanay kasi masyadong below the belt ang mga pinagsasabi niya sa akin na hindi naman totoo. Sinasagot ko, nanay, tumigil na kayo. Kaya ayoko mawala ng respeto. Hanggang sa aalis na ako ng bahay, tatalikuran ko na siya dahil hindi ako yung tatahimik ako. Alam naman ni nanay na maldita ako, pero nasa lugar ako. Yung ipoprovoke ka na magkasala ka eh. Kaya ako, tinatalikuran ko, hindi ako yung nanay, tumigil na kayo. Walang katotohanan yung mga pinagsasabi ninyo. Walang katotohanan ang mga sinasabi mo. Ito yung paulit-ulit na maririnig natin na sinasabi ni Mami sa tuwing kami ay nag-uusap. Mami, pakilinaw. Ano nga ba yung kwento na nangyari na nasangkot pa ang pagpunta ni Mami Tess kay Tulfo na usaping pagpapabaya mo sa kanya? Napatunayan naman yun. Sabi ko nga kay Tulfo naku, ayaw ko pa magsalita ng against sa nanay ko. Dahil nanay ko pa rin yan. At the end of the day, malalaman nyo naman po kung ano ang totoo. Mga ilang linggo, tumatawag sa akin, binabalikan nanay ko. Kasi nga, nalaman na yung tinirahan niya, kailangan ng pera. Sabi, matatanggap mo pa ba ang nanay mo? Wala naman po ako magagawa. Ako lang po ang tatakbuhan niya. Kasi kilala ko si nanay, higit sa lahat kilala ko dahil anak ako. Wala akong ginawang masama sa nanay ko. Isa pa rin paglilinaw ng kwento na may kinalaman kay Tulfo. Ito ay matapos ang kung ilang linggong pagbalik ni Mami Tess sa bahay ni Raquel Pempenco, ay ang kwentong inihatid mo raw sa kapatid mo na si Neneng, si Mami Tess, dahil nagsawa ka rito. Hindi ako nagsawa. Si nanay mahilig talagang maglayas. Meron siyang pensyon na kapag mag-receive ng pensyon na alam ko na nangangati na ang paan niya na papuntang Laguna. Nalaman ko nga, nalalayas na naman dahil sa kaibigan ko nagkukwento siya. Ay, iyan mo nga ako ng sasakyan para makarating ako na gusto kong umalis dito sabi ko na. Pero hindi ko pinababayaan si nanay. Lahat ng kailangan niya nandiyan sa kusina. Lahat ng mga pagkain niya, hindi ko pinababayaan kahit kailan na tumira sa akin si nanay. Magandang serbisyo kahit yung manugang ko magpapatunay. Serbisyo pa ng manugang ko yan. Kakain, dadala pa sa kwarto kung gusto niya. Nabalitaan ko nga, nalalayas na naman. Kinonta ko na si Neneng. Ngayon si Neneng lalayas, papadala ko muna dyan si nanay. Para ma-experience niya naman. Experience ko. Kasi ang sabi na, baka naman kasi, baka ginagawa baka, puro baka. Sige, experience niyo naman. Nadala ko sa kapatid ko, siguro mga kinabukasan, ate, hindi ko kaya si nanay. Ikunin mo na ulit. Yan ang sinasabi ko sa inyo Wala pa kayong isang buwan. Ako, ilang taon ko nang kinukupkup si nanay. Pero kayo wala pang isang buwan, hindi nyo na kaya. Mga lumipas ang 6 na buwan, naglayas na naman si nanay. Dinadala na ulit ng kapatid ko sa akin. Sabi ko, Nay, isa lang hiniling ko sa inyo. Magbago na kayo dahil matanda na kayo. Matuto kayong makontento na dito sa akin. Ay, hindi. Pag gusto kong umalis, aalis ako. Binasagot niya, sige, total hindi kayo pinadala ko, kapatid kong lalaki. Pinahatid ko doon. Doon na siya namatay. Kay Kuya Obet na yun. Kay Obet na to. Ngayon, ninanong ko si Kuya Obet, may sakit na pala si nanay, ba't hindi ka nagsabi sa akin? Kung wala kang oras, di sana ako pinag-pick up kulit si nanay dyan para pinagamot. Hindi na makasagot si Kuya Obet. Alam ni Kuya Obet yung dinadala niya na may pagkakamali din siya. Hindi ko na siya sinisidalan. Wala na, hindi ko naman maibabalik ang buhay ng nanay ko At dumating yung puntong pati si Obet ay sumakabilang buhay na rin. Sinabi na rin ni nanay yun, na if ever na mamamatay siya, kinikilabutan niya, kukunin niya si Kuya Obet. Dahil si Kuya Obet ay wala ng pamilya. At kawawa naman daw siya doon na malayo sa akin. Sabi ko, kinukuha ko naman si Kuya Obet, ayaw niya lang. Kaya sabi niya, kukunin ko yan pag ako'y namatay. Totoo ngayon yung nangyari. Kinuha niya nga after 3 days. Ibibigay na natin ang katahimikan kay Mami Tess dahil siya po ay sumakabilang buhay na. Pero bago natin tuluyang isara ang libro ng kwento ng isang mabuting ina, ay may mga kasabihan din na kung ano ang ginawa mo sa iyong magulang, gagawin din sa iyo ng iyong anak. Pero bago natin itanong ang kasabihan na yon, ay gusto kong malaman kung ano ang damdamin ni Mami Raquel matapos mamatay ang kanyang ina. Mami, bilang isang nawala ng isang ina, ano ang isang moral lesson ng isang Mami Tess Pempenco? Ako nabuhay ako ng mag-isa na rin. Kumbaga, walang suporta ng nanay ko. Kaya nung namatay si nanay, malungkot ako. Pero in a way, na mas okay na rin na si nanay nagpahinga. Dahil mas tahimik siya doon. Kasama niya na yung tatay ko. Si Lord kasama niya na. Mas makakaramdam siya ng peace of mind. Peace of mind. Katahimikan. Pero sabi nga nila, ang kaluluwa ay pag-alagala lang. Kung totoo nga may kaluluwa, may gusto ka bang sabihin kay Mami
yung mga bagay na hindi mo nasabi ng mga panahong magkasama pa kayo? Nay, sana po pagbuklod-buklodin nyo ang mga anak ninyo at pagsamasamahin ng maayos. At sana bulungan nyo din si Jake na sana umayos yung kanyang puso at ibalik niya yung dating kung sino siya noon. At huwag niya kami pababayaan kasi si nanay mahilig sa sumpa-sumpayan na kapag nagagalit siya at hindi siya nabigyan ng pera, sinusumpa niya kami. Nay, kung meron man kayong sumpa na binitawan sa mga anak ninyo kay Jake, sana bawiin niyo na yun. Mami, sa palagay mo ba, bakit lumalaban sa iyo si Jake Cyrus ngayon? Ito ba ay may kinalaman din sa ginawa mong paglaban noon kay Mami Tess? Buwelta lang. Hindi ko naman kasi wala naman siyang pinipimpint na lumalaban siya sa akin. Siguro, kala lang niya mali yung ginagawa ko para sa kanya. Kaya sinasalungat niya. Ako kasi nagdaan din sa pagiging rebellious, pero hindi ako nag-iba ng way. Kinontrol ko man siya nung time na siya ay minor. Kasi gusto ko mapunta siya sa maayos na lugar. Na napunta naman siya sa maayos, tinalikuran niya lang. Isang direktang tanong, nagrebelde ba sa'yo si Jake Cyrus? Hindi ko masasabing nagrebelde siya, pero sa ayon sa mga interviews niya, ang pinipilit niyang sabihin yung tungkol sa hindi ko siya matanggap at hindi ko matanggap yung mga girlfriend niya. Kasi yun din ang gusto kong i-clear, na yung salitang hindi matanggap. Dahil kung sino man ang unang tatanggap niya ng magulang yan Matagal ko na pinapaamin si Cherise nung tungkol dyan sa mga lesbian na yan. Hindi siya umaamin. Hanggang sa 2009 na umamin na siya sa akin, nagdadala na siya ng mga babae sa bahay, nagpapatulog na open naman ako hanggang sa naging girlfriend niya yung Amerikana, yung naging PA niya. Bakit sasabihin niya na against ako? Naging against man ako kay Alisa noon pero natanggap ko pa rin. Pero yung sasabihin mo na hindi ko siya natanggap bilang lesbian, yun ang hindi totoo sa sinasabi niya. Dekada na ang nakaraan. Isang kwento ang muli kong bubuksan. Isang kwento na naging dahilan kung bakit naging malapit kami ni Mami Raquel. Ito yung kwento ng press con na ikinabigla ng marami. Isang walang kagatul-gatul na tanong ko kay Mami Raquel, tomboy ka ba? Natulig ang mga tao. Mami, ano ang saktong sinagot mo nung itanong ko sa yung tomboy ka ba? Noon, nung di pa ako nag-aasawa, yun nga yung kinagagalit ng nanay ko na sabi ng nanay ko, kanina pa ba magmamanaya kundi sa'yo? Sabi nga, sabi ko, Nay, hindi, nagtino naman ako. Kasi nung tayo nagdala ako ng babae sa akin. Bilat ako. Naalala ko yung kwento yun. Sige na tanin mo. Alam mo bakit nalaman ko tomboy ka? Kinuwento din ni nanay. Ganito yung kwento mo. Nagdala ka ng babae. Humagi sa flower base namin. Sa pintuan pala. Sabi ng nanay ko, babae ka. Sabi ka, papasok. Simula nun, hindi na ako nagdala ng babae. Natakot. May takot ako sa nanay ko. Pero tomboy ka talaga. Hindi naman ako asing parang bay ako. Ganun. Bay. Kaya walang dahilan para hindi mo maintindihan si Charisse. Oo. O si Raquel. Kinukwento ko pa sa kanya. Na-meet pa niya yun, yung first girlfriend ko. Kasi sa lamay ng asawa ko. Charisse, ito yung first girlfriend ko. Oo, sabi niya, ganyan. Sinusubukan ko pa yun. Sabi nung ko, nagsasabi, ibang tawag na. Ganun. Kinukwento ko yan kasi hindi naman close book ang buhay ko sa mga anak ko. Ino-open ko yan na, pero nagbago ko. Kasi nag-asawa ko, idiniretso ko yung buhay ko para sa inyo. Hindi ako sumalungan. Nakita mo naman, inilalagay ko din sa ayos yung buhay ko. May pagka-lesbian ka pa ba ngayon? Hindi ko masabi. Hindi mo masabi. Nakakagusto ka pa rin sa mga magagandang babae? Oh, of course. Mahanga pa rin ako pag nakita ko yung maganda yun. Mahal lang sa'yo si Jay. Pero nasa tama akong landas. Hindi nagpa-boyfriend pa rin ako, di ba? Nag-asawa ako ng Kumbaga nasa ayos. Hindi ako yung naghahanap ng babae na para makasama ko. Yung mga ganun. Hindi. Pero kung nag-ayos lang si Jake, siguro mas maganda ang relasyon nyo. Dahil may pagka-lesbian ka, mas naiintindihan mo siya. May panghihinayang ba sa'yo? Ewan ko sa kanya kasi yung time na umalis siya sa bahay nun, nagpaalam siya ng maayos. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganyan. Sabi niya gano'n, lilipat na kami ni sasama ko si Carl ha. Di ba nasabi ko naman sa'yo, siguro kala nila magagalit ako. Oo, naiintindihan ko naman, bubukod na ako ha. Oo, may ipon na daw sila. Sige, okay, pero pwede nyo dalhin lahat dyan sa mga bahay kung anong gusto nyo dalhin. Huwag nyo lang dadalhin ng mga alaga kong aso. Nagalit ako kasi dinala nila yung aso ko lang. Yun naman talagang kinasama ko ng loob. Parang pamilya ko na rin yung aso na yun. Na ibinalik naman nila ngayon sa akin kung kailan matanda na.
Eto na, tititigan ko na si Mami Rachel. Titig bilang isang kaibigan at titig bilang isang kasama sa trabaho. Mami, pagkatapos ibunyag ni Charis Pempenko ang kanyang tunay na kasarian, iba't ibang kwento ang naglalabasan. Lilinawin natin ito. Mami, yung kwento na kung saan maraming nanghihinayang sa pagkawala at pagkamatay ni Charis Pempenko. Si Oprah, si David Foster bilang isang ina na natumutok sa karyer ng isang anak. Ano ang naramdaman mo? Siyempre, panghihinayang. Kasi pinuso ko din yung mga ganung pangyayari eh. Kumbaga, ginusto ko din, pero ginusto rin ni Charis yun. Hindi mo naman pwedeng pilitin sa isang tao na gawin yung isang bagay na ayaw niya talaga. Yung panghihinayang na sumusunod siya noon eh. Sana nakikita niya ngayon na maganda ang flow ng karir niya nung time na sumusunod siya sa akin. Kung saan siya nakarating, kung sino yung nakasalunguhan niya. Dahil sa, pakikipag-usap ko sa desisyon ko. Kasi kung hindi ako ang nag-desisyon, si Charis ay kumakanta lang. Siya lang yung talagang, siya yung pinaka-main character, pero ako lahat, sa akin ang lahat ng gagaling ng desisyon. Kung mapunta man siya kay Oprah, kung ano man may mga tao nakausap na talagang tumutulong sa kanya, na sana yun inisip niya. Sana man lang, inisip niya muna kung ano ang kahihinatnan nang gagawin niya muna bago niya dinesisyonan talaga. Kasi yung si Oprah, malaking bagay na yun sa buhay namin. Noong time na yun, talagang gagawin ni Oprah lahat para talagang makilala si Charis. Marami pa siyang plano. Naakala ni Charis yung plano na yun, kahit na Jake na siya, tutulungan pa rin siya. Pero wala na, naputol na lahat. Pati si David Foster na nagsasabi na rin na kung hindi lang talaga naging matigas ang ulo ni Charis. Kayo na ang pumutol na karir ni Charis. Kung hindi niyo ako pinaalis sa tabi ng anak ko, di sana patuloy pa rin siyang nandyan sa tabi niyo. Ayun nga, mga actor, humihingi ng tulong sa akin. Sabi niya, Rachel, baka pwedeng tulungan mo kami na kasi hindi na kami sinusunod ni Charis. Wala na ako magagawa dyan. Dahil makina ang ulo niya, hindi ko na kayang niya sa piling niya. Wala na ako sa tabi niya nung matagal. Sinabi ko naman sa inyo kung anong mangyayari pero hindi kayo nakinig sa akin. Ito yung kwento na na-scam si Mami Rachel. Mami, ano nga ba yung kwento ng scamming na ito? Ito po'y nakarating lang sa aming kwento at bibigyan natin ng linaw. Na kung saan ay isang gabi daw, itong si Jake Cyrus ay lasing na lasing, punong-puno ng depression, umiiyak at hindi niya matanggap ang kanyang pagbagsak. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.